Ano ang impeachment? Bakit kailangan ma-impeach? Narito ang mga paliwanag at pati na rin dahilan kung bakit na-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang impeachment ay hindi isang ordinaryong kasong kriminal. Isa itong prosesong nakasaad sa 1987 Konstitusyon ng Pilipinas upang panagutin ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga maestrado ng Korte Suprema, mga komisyoner ng Constitutional Commissions, at ang Ombudsman. Ang pangunahing layunin nito ay alamin kung nararapat pa bang manatili sa kanilang posisyon ang isang opisyal. Sa kaso ni Vice President Sara Duterte, nagpasa ang House of Representatives ng Articles of Impeachment batay sa iba't ibang alegasyon. Kabilang sa mga isyung binanggit sa mga reklamong impeachment ang umano'y maling paggamit ng confidential at intelligence funds, mga usapin tungkol sa pananagutan sa pampublikong pondo, at iba pang mga alegasyong iniuugnay sa mga posibleng impeachable offenses, gaya ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Mahalagang maunawaan na ang pag-impeach ng House of Representatives ay hindi nangangahulugang napatunayang nagkasala ang isang opisyal. Ang hakbang na ito ay katulad ng pagsasampa ng kaso. Ipinapakita lamang nito na sa pananaw ng House, may sapat na batayan upang isailalim ang usapin sa paglilitis. Ang pinal na pasya ay hindi ginagawa ng House, kundi ng Senado. Pagkatapos maaprubahan ng Articles of Impeachment, ang Senado ang nagsisilbing impeachment court. Dito ihaharap ng House prosecutors ang kanilang mga ebidensya at argumento, habang bibigyan naman ng kampo ni Vice President Duterte ng buong pagkakataong sagutin ang bawat paratang at magharap ng sarili nilang ebidensya. Ito ang tinatawag na due process, isang mahalagang prinsipyo ng batas na nagsisiguro na ang bawat panig ay mabibigyan ng patas at makatarungang pagdinig kung makakamit ang kinakailangang bilang ng boto ng mga senador para sa conviction. Maaari siyang matanggal sa pwesto at ma-disqualify sa paghawak ng anumang pampublikong posisyon sa hinaharap. Kung hindi naman makuha ang kinakailangang bilang ng boto, siya ay maabsuwelto sa impeachment at mananatili sa kanyang tungkulin. Sa huli, mahalagang tandaan ang isang pangunahing prinsipyo ng batas. Magkaiba ang alegasyon at napatunayang pagkakasala. Sa isang demokratikong lipunan, ang sinumang opisyal ay itinuturing na walang kasalanan hanggat hindi ito napatutunayan sa pamamagitan ng tamang proseso. Dahil dito, ang impeachment ay isang mekanismo ng pananagutan ng mga mataas na opisyal ng pamahalaan. Ngunit ang magiging resulta nito ay dapat nakabatay sa ebidensya, batas, at due process. Salamat po sa panunood. Mag-like and follow. Maraming salamat po. Victory!